Hindi ko akalain na sa maikling panahon na pananatili namin dito sa Pilipinas ay agad na mag-cruise ang landas namin ni Ryder. Kung alam ko lang sa hospital din pala na ito nagpapacheck up si Lola Agatha, hindi na sana ako nagtangka pang umapak dito. Ininsist ko na lang sana kay Lorenzo kanina na sa kondo na lang kami didiretso. Kahit mag-taxi na lang kami ayos lang sana. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako, pero kita ko ang lungkot sa mga mata ni Ryder habang nakatitig sa aming dalawa ni Charles. Kapansin-pansin ang malaki nitong ipinagbago. Wala na ang dati nitong makinis na mukha at pansin ang napabayaang tumubong balbas sa mukha nito. Mukhang ilang araw na itong hindi nakapag-ahit. Pumayat din ito at ibang-iba na sa dating Ryder na nakilala ko noon. Halos 2 oras din kaming nag-stay sa clinic ni Dosi, Cheska. Gusto kong makasiguro na wala na si Ryder sa hospital na ito bago lumabas. Natatakot akong isipin na baka abangan kami nito. Hanggang ngayon hindi pa rin maikakaila ang malaking takot na naiwan sa puso ko. Malaking trauma ang ginawa nito sa buhay ko noon. Hanggang ngayon hindi ko lubos maisip na magagawa niya sa akin ang bagay na iyon. Hanggang ngayon natatakot ako sa isiping, baka kung ano na naman ang gawin nito sa akin. Amin ng anak ko. Marahan akong napabuntong hininga nang maalala ko si Lola Agatha. Napansin ko ang tuwa na nakarehistro sa mukha nito nang sulyapan ko ito kanina. Gustuhin ko man itong lapitan para kumustahin kaya lang hindi maaari. Baka hindi ko na naman mahindihan ito kapag maihilingin ito sa akin. Maayos ang trato nito sa akin noon at mahirap itong hindihan sa kung anuman ang hilingin niya. Isa pa nasa tabi nito si Ryder at natatakot ako sa kanyang presensya. Ayaw ko nang magkaroon pa ito ng pagkakataon na makalapit sa amin ng anak ko. Sigurado ka bang wala na si Ryder sa ibaba? Agad na tanong ko kay Lorenzo habang nasa elevator kami. Pauwi na kami ng kondo at sinigurado nito na nakaalis na daw sila Ryder kanina pa. Tapos na umano ang check-up ni Lola Agatha. Don't worry, kahit na nasa ibaba pa si Ryder, huwag kang matakot. Nandito ako. Poprotektahan kita sa abot ng aking makakaya, nakangiti nitong sagot. Agad naman akong napatango. Hindi pa rin ako mapalagay. Nakahinga ako ng maluwang ng pagkalabas namin ng hospital, walang ni kahit anino ni Ryder ang aking nakita. Pero ang tuwang iyon ay agad na napalitan ng takot na nakita ko na bigla itong lumabas sa isang sasakyan. Nagmamadaling naglakad palapit sa amin at agad akong hinawakan sa braso. Nagulat ako sa ginawa nito lalo na at kitang-kita ko sa mga mata nito ang pakiusap. Ang pagsusumamo. Bitawan mo si Mama. Bad ka, napakislot pa ako nang biglang nagsalita si Charles. Agad akong pumiksi kay Ryder nang matuon ang atensyon nito kay Charles. Pagkatapos ay mahigpit kong hinawakan ang aking anak at naglakad palayo dito. I love you, Ashley. Sorry sa lahat ng mga kasalanan ko, wika nito. Hindi ko inaasahan iyon. Hindi ko mapigilan na mapahinto sa paglalakad. Pigil ko ang aking sarili na huwag umiyak. Hindi pwede. Kasama ko ang anak ko. Tiyak na magtatanong ito sa akin tungkol sa kanyang mga nakikita at naririnig. Ano na naman, Ryder? Bakit ba ayaw mo pang tumigil? Narinig ko pang sigaw ni Lorenzo. Napatigil ako sa paghakbang at nilingon ang mga ito. Agad kong napansin ang galit na aura ni Lorenzo habang itinutulak si Ryder. Napansin ko naman ang galit sa mukha ni Ryder at agad na inundayan ng suntok si Lorenzo. Agad kong nabitawan si Charles at binalikan sila. Ano ba, tama na? Ano ba ang problema mo? Galit kong tanong dito. Agad kong dinaluhan ang natumbang si Lorenzo. Inalalayan ko pa itong makatayo. I love you. Narinig mo ba iyon? Iyan ang problema ko, Ash. Simula nang mawala ka sa piling ko mahal na kita, wika nito sa seryosong boses. Hindi ako nakahuma. Biglang kumabog ang puso ko sa narinig dito. Hindi ako makapaniwala. Sumakay na kayo sa kotse, Ash. Ako na ang kakausap sa kanya, seryosong wika ni Lorenzo. Parang bigla akong nawalan ng lakas. Napatulala ako habang patuloy na umaalingaw sa pandinig ko ang katagang binitawan ni Ryder. Mga katagang matagal ko nang gustong marinig dito. Ilang pagniniig ang nangyari sa amin noon pero hindi niya man lang nabanggit sa akin ang salitang iyon. Parang may kung anong mainit na bagay na humaplos sa puso ko at nilingon si Lorenzo. Pwede bang mauna na kayo sa kots ni Charles? Kakausapin ko lang siya,
wika ko kay Lorenzo. Agad kong napasin ang nakaguhit na pagtutol sa mukha nito. Huwag kang magtiwala sa kanya, Ash. Alam mo kung gaano kasama ang taong iyan. Huwag mong kalimutan kung paano kanya sinaktan noon, sersyosong sagot ni Lorenzo. Please hayaan mo munang kausapin ko siya. Kahit ngayon lang nakikiusap kong wika. Narinig ko pa ang malakas na pagbuntong hininga nito bago sumagot. Fine, sumunod ka kaagad sa amin sa kotse, sagot nito sa malamig na boses. Tinapunan niya pa ng matalim ng titig si Ryder bago tuluyang tumalikod. Hinawakan nito ang nakikiramdam na si Charles at hinila papasok sa loob ng sasakayan. Wala naman akong nagawa kundi harapin si Ryder. Pilit kong pinapatatag ang aking kalooban. Hindi ako dapat magpadala sa takot. Hindi ako pwedeng magpadala sa nararamdaman ko dito. Alam kong magpasa hanggang ngayon ito pa rin ang nagmamay-ari ng puso ko. Once and for all gusto ko nang palayain ang sarili ko mula sa anino nito. Siguro ito na ang pagkakataon ko para mangyari iyon. Gusto kong mamuhay ng malaya at malayo sa takot. May sasabihin ka ba? Bilisan mo lang dahil may pupuntahan pa kami, wika ko dito sa pinakakaswal kong boses. Nakita ko ang pagtitig sa akin ni Ryder at saka napailing. Bakit kasama mo siya? Bakit ang tagal mong hindi nagpakita sa akin, Ashley? Alam mo bang ilang beses kitang pinahanap? Alam mo bang halos mabaliw ako sa kakahanap sa iyo? Wika nito sa seryosong boses. Para ano pa? Para saktan? Para tuluyang sirain ang buhay ko? Ryder, isang masamang bangungot ang nangyari sa atin. Wala akong pangarap noon kundi marinig ko ang katagang binanggit mo kanina. Sobrang sakit ng ginawa mo sa akin. Alam mo bang gusto ko nang sumuko sa lahat ng sakit na ipinadama mo sa akin noon, naiiyak na sagot ko dito. Kung hindi lang dahil sa anak ko baka tuluyan na akong nalugmok, pagpapatuloy kong wika dito. Sorry. I'm sorry, Ashley, inaamin ko. Naging gago ako. Naging masama ako sa iyo. Sa anak natin, right? Sa anak natin. Please, gusto kong makilala ang anak natin, Ash. Puno ang pagusumamo sa boses nito habang binabanggit ang katagang iyon. Napakurap ako sabay iling. Hayaan mo na kaming mabuhay na wala ka. Masaya na ang anak ko sa piling ko. Sa piling ni Lorenzo, sagot ko. Agad na gumuhit ang pait sa mukha nito pagkatapos kong banggitin ang katagang iyon. Siya na ba? Siya na ba ang ipinalit mo sa akin? Tanong nito. Natigilan ako. Hindi ako makaimik. Come on. Sagutin mo ako. Siya na ba ang nagmamay-ari ng puso mo? Tuluyan mo na ba akong kinalimutan? Ang lahat ng pinagsamahan natin, muling tanong nito. Agad na tumulo ang aking luha. Kung alam lang nito na kanina ko pa siya gustong yakapin. Kung alam lang nito na kahit saglit lang hindi ito nawala sa puso ko. Kaya lang hindi pwede. Ayaw ko nang sumugal pa. Ayaw ko nang masaktan muli. Wala ka na doon. Siya ang karamay ko noong mga panahon na pakiramdam ko na nag-iisa na lang ako. Hindi niya ako sinukuan. May kanya-kanya na tayong buhay. Palayain na natin ang isa't isa, sagot ko at agad na pinunasan ang luha sa aking mga mata. Agad kong napansin ang mapakla nitong pagngiti. Paano ako? Gusto ko din makilala ang anak ko. Dugo at laman ko din siya at sana huwag mong kalimutan iyon, Ashley. Paano si Lola agad, ha? Alam mo bang matagal na siyang umaasa na muli kanyang makaharap? Tanong nito. Napakurap ako sa sinabi nito. Nakaramdam ako ng guilt. Ng awa para kay Lola agad, ha? Lalo na nang nakita kong nakaupo na lang ito sa wheelchair. Puro kabutihan ang ipinapakita sa akin ni Lola agad, ha? Minahal niya ako na parang isang tunay na apo. Naging pantay ang pagtrato nito sa akin at kay Ryder. Masakit para sa akin na nakikita itong nahihirapan habang nakaupo sa wheelchair. Dadalawin ko siya. Hindi man ngayon pero baka sa mga susunod na araw. Ikumusta mo na lang ako sa kanya, sagot ko sa malungkot na boses. Nakita kanya kanina. Gusto kanyang habulin, pero sa sitwasyon niyang iyon, maaati mo bang pahintayin pa siya ng matagal? Alam mo kung gaano kakahalaga sa kanya, di ba? Please, Ashley. Kahit para kay Lola na lang. Bisitahin mo naman sana siya. Magpakita ka naman sana ng kahit na kaunting pag-aalala sa kanya, nakikusap nitong wika. Hindi pa ako ready sa ngayon. Hayaan mo muna akong makapag-isip, sagot ko.
Hindi ito nakaimik. Namayani ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Nakakailang ang titig na ibinibigay nito sa akin. Parang binabasa nito pati na ang kaluluwa ko. Ang laki na ng ipinagbago mo. Siguro siya na ang mahal mo. Tuluyan mo na siguro akong kinalimutan. Ash, please, bumalik ka sa akin, muli nating buuhin ang lahat. Magsama tayo katulad ng dati, nakikiusap nitong wika. Agad akong umiling. Marami nang nabago sa loob ng ilang taon na lumayo kami sa iyo. Pakiusap lang. Huwag mo na kaming guluhin pa. Seryoso kong sagot. Hindi ito nakaimik. Umiling ito ng makailang ulit. Paano ako? Paano ang anak natin? Gusto kong makilala niya ako bilang ama niya. Gusto kong makabawi sa ilang taon na hindi ko siya nakasama. Gusto kong makabawi sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko sa kanya, nagsusumamo nitong wika. Sandali akong nag-isip bago ito hinarap. Bigyan mo muna ako ng time para masabi ko sa kanya kung ano ang totoo. Sa ngayon, si Lorenzo ang tinatawag niyang papa. Ayaw kong guluhin ang isip ng anak ko, Ryder, sagot ko dito. Agad na gumuhit ang sakit sa mga mata nito kasabay ng pagkuyom ng kamao. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng guilt. Huwag mo sanang kalimutan na kahit anong mangyari, kasal ka pa rin sa akin, Ash. Legal iyon at sana pag-isipan mo ang lahat ng desisyon mo. Alam kong malaki ang pagkakamali ko pero taos puso akong humihingi ng kapatawaran sa iyo. Hindi na importante sa akin kung mapapatawad mo ba ako, pero sana lang huwag mong ipagkait sa akin ang anak ko, sagot nito. Hindi ako nakaimik. Pagtapos mabigat ang loob ko na tuluyan ko na itong tinalikuran. Tulala akong muling sumakay ng sasakyan, nagpasalamat ako dahil hindi na ako hinabol ni Ryder. Hindi ko na alam ang sasabihin ko kung magtagal pa ang pag-uusap namin. Let's go, tanong ni Lorenzo sa akin nang makaupo na ako. Sinulyapan ko pa ang aking anak na tahimik na naglalaro ng games sa cellphone. Agad akong tumango. Ipinikit ko ang aking mga mata ng umpisa nang umusad ang sasakyan. Hanggang ngayon umaalingaw pa din sa pandinig ko ang pinag-usapan naming dalawa ni Ryder. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba ang mga iba nitong sinasabi. Ang paghingi ng tawad nito sa kanyang mga kasalanang nagawa. Aaminin kong mahal ko pa rin ito. Pero may takot na akong nararamdaman para dito. Hindi ganoon kadali kalimutan ang lahat ng kasalanan na nagawa niya. Gusto ko na lang itong iwasan habang buhay at ituon ang buong atensyon ko sa anak ko. Kay Charles. Mas maigi na din na sa Japan na kami tuluyang manirahan. Mas maganda doon. At least malayo kami sa lahat. Malayo kami sa gulo. Malayo kami kay Ryder na hindi ko alam kung kaya ko pa ba itong baliwalain sa paglipas ng mga araw. Natatakot akong baka ipagkanulo ako ng puso ko. Ilang beses ko na itong sinubukan na burahin sa puso ko pero hindi ko magawa. Ayos ka lang ba? Narinig kong tanong ni Lorenzo. Agad akong dumilat at tinitigan ito. Alanganin akong tumango. I'm fine, sagot ko. Agad kong napansin ang lungkot sa mga mata nito nang habang tinititigan ko ito. Hindi ko lubos maisip na hindi ako nito sinukuan. Kapag nalulungkot ako, kita ko din ang lungkot sa mga mata nito. Dinadamayan ako nito sa lahat ng oras. Parang connected na sa akin ang puso nito. Nararamdaman ko ang presensya nito sa lahat ng oras. Sa mga panahon na kailangan ko ng karamay. Sigurado ka? Huwag mo na lang isipin ang mga nangyari kanina. Walang magandang maidulot sa iyo ang lahat ng iyon, wika nito. Hindi ko na ito sinagot pa. Bagkus itinoon ko ang atensyon ko sa labas ng sasakyan. Mataman akong nag-isip. Hindi ko na namalayan pa ang pagdating namin ng kondo. Agad akong pumasok sa loob ng kwarto para magbihis. Hinayaan ko munang mag-usap si Lorenzo at Cheryl sa sala. Alam ko kung gaano sila ka-close sa isa't isa at nakaramdam ako ng guilt kahit papaano nang muling sumagi sa isip ko si Ryder. Kahit siguro gaano pa kasama ang ginawa niya noon hindi ko dapat ipagkait sa kanya ang anak namin. Unfair sa kanya kung hindi man lang siya makilala ni Charles bilang isang ama. Paglabas ko ng kwarto ay sakto naman na may kumatok sa pintuan ng unit namin. Agad kong napansin ang pagtayo ni Lorenzo at pinagbuksan ito. Food delivery. Mabuti na din iyon dahil wala akong ganang maghanda ng pagkain. Nakakaramdam na din ng pagod ang katawan ko. Physically at emotionally.
Kumain na muna tayo bago magpahinga, wika ni Lorenzo sabay ilapag ng mga pagkain sa lamesa. Isa-isa niyang inilabas ang mga pagkain galing sa loob ng plastik pagkatapos maayos niya itong inilatag sa lamesa. Tahimik ko lang pinagmamasdan ito sa kanyang ginagawa. Hindi ko maiwasan na mapabuntong hininga. Napaka-perfect ni Lorenzo kung tutuusin. Swerte ang babaeng mapapangasawa nito kung sakali. Nagigilty na ako sa ginagagawa nito sa amin. Pakiramdam ko sa amin na umiikot ang buhay ni Lorenzo. Halos hindi na nito maasikaso ang sarling love life dahil sa amin. Kung tutuusin sa edad niyang ito, dapat mayroon na siyang sarliing pamilya. Pero heto siya ngayon, inaabala ang sarili sa pag-aasikaso sa aming mag-ina. Agad ko itong nilapitan at tinulungan sa kanyang ginagawa. Ilang saglit lang ay nakaupo na kaming tatlo sa hapagkainan. Kung may ibang tao sigurong makakita sa amin, baka isipin nilang isa kaming masayang pamilya. Pero hindi pwede. Hindi ako dapat mag-isip ng ganoon dahil hindi mangyayari iyon. Pagkatapos namin kumain ay agad kong napansin ang paghikab ni Charles. Mukhang inaantok na ito kaya agad ko itong inasikaso. Nilinisan ko ito at pinasuot na sa kanya ang kanyang pantulog. Ilang saglit lang ay napansin kong mahimbing na ang tulog nito. Agad akong lumabas ng kwarto at napansin kong nakaupo pa rin sa sofa si Lorenzo. Nakatutok ang mga mata nito sa telebisyon. Agad akong lumapit dito at umupo sa kabilang bahagi ng sofa. Nang mapansin ako nito ay pinatay nito ang telebisyon. Seryoso akong tinitigan. Mukhang may gusto itong sabihin sa akin, kaya naman agad ko itong tinanong. Wala ka bang balak na umuwi muna? Alam kong pagod ka at kailangan mo din magpahinga, mahinahon kong wika. Hindi ito pwedeng manatili dito sa kondo. Iisa lang ang kwarto dito sa unit na ito at wala akong balak na patulugin ito dito sa sofa. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito sa seryosong boses. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba lalo na nang mapagmasdan ko kung gaano ito kaseryoso ngayon. Sure. Tungkol saan? Tanong ko dito. Mataman ako nitong tinitigan bago sumagot. Ngayong nagkita na kayo ulit ni Ryder, ano ang nararamdaman mo? Tanong nito. Bigla akong napaisip. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi ko alam kung ano ang gusto nitong ipahiwatig. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Narinig ko ang mahina nitong pagbuntong hininga bago sumagot. Gusto ko lang malaman. Para alam ko kung saan ako lulugar, sagot nito. Bakas ang lungkot sa boses nito habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ako nakaimik. Pagkatapos napansin ko ang makahulugang pagtitig sa akin ni Lorenzo. Titig na ngayon ko lang nakita sa mga mata niya. Mahal kita, Ashley. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hanggang ngayon pinili kong huwag mawalay sa iyo? Hindi mo ba nararamdaman iyan sa pag-aalagang ginawa ko sa iyo? Tanong nito. Agad na nanlaki ang aking mga mata sa sinabi nito. Napatayo ako sabay iling. Anong sabi mo? Naguguluhan kong tanong. Ipinagdarasal ko na sana mali ang nadinig ko dito. Hindi kayang tanggapin ng damdamin ko ang binigkas nitong kataga ngayon lang. I said mahal kita. Mahal na mahal kita. Sa unang pagkikita pa lang natin agad na nahulog ang loob ko sa iyo, seryoso nitong sagot. Ilang sandali akong natigilan. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko ngayon sa kanya. Parang gustong manginig buong laman ko dahil sa sinabi nito. Hindi. Hindi totoo iyan. Sabihin mo sa akin. Nagbibiro ka lang, di ba? Hindi mo ako pwedeng mahalin, Enzo, sagot ko dito. Napaatras ako ng makailang ulit. Napansin ko ang pagtayo nito at paglapit sa akin. Bakit hindi? Isa kang pambihirang babae, Ash. Kung hindi ka kayang pahalagahan ni Ryder, nandito ako. Matagal ko nang kinimkim sa sarili ko ang nararamdaman ko sa iyo, sagot nito. Napakurap ako ng makailang beses bago umiling. Lorenzo, mabait kang lalaki. Hindi ka dapat makaramdam ng ganyan sa akin. Marami pang mga babae dyan na mas karapat-dapat sa pagmamahal na nararamdaman mo ngayon, sagot ko. Maang itong napatitig sa akin. Agad kong napansin ang sakit na agad bumalatay sa mga mata nito. Wala ka bang kahit na kaunting pagmamahal na nararamdaman sa akin, Ash? Sa ilang taon na magkakakilala tayo kahit kaunti hindi man lang nahulog ang loob mo sa akin. Tanong nito na bakas ang hinanakit sa boses. Hindi ko naman alam kung ano ang isasagot ko.
Basta ang alam ko, wala akong kahit nakatiting na nararamdaman sa kanya. Bilang isang kaibigan lang ang nararamdaman ko dito. Hindi pwedeng maging kami dahil ibang lalaki ang nagmamay-ari sa puso ko. Si Ryder lang at malabo nang mapalitan iyon. Sorry. Ayaw kong masaktan ka, Enzo. Please, umuwi ka na muna. Gusto ko nang makapagpahinga, malungkot kong sagot. Pakiramdam ko simula ngayon ibang Lorenzo na ang kaharap ko. Akala ko walang ibig sabihin ang pagtulong nito sa akin noon. Na walang maging kapalit hindi, na walang pusong involve. Pero nagkamali ako. Mukhang simula sa araw na ito may isang tao na naman akong dapat iwasan. Isang tao na akala ko itinuring akong kapamilya. Na nandyan siya bilang isang kaibigan. I'm sorry, Ash. Ayaw kong guluhin ang isip mo. Matagal na panahon kong itinago ang nararamdaman kong ito sa iyo. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na ipagtapat sa iyo dahil natakot ako baka muli kang bumalik kay Ryder. Hindi ko kayang mawala ka, wika nito sa nagsusumamong boses. Hindi ako nakaimik. Laglag ang balikat nitong humakbang papuntang pintuan ng unit. Napansin ko pa ang luha na lumitaw sa mata nito bago ito tuluyang lumabas. Nanghihina naman akong muling napaupo sa sofa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Naawa ako kay Lorenzo. Pero kahit katiting hindi ko ma-imagine na maging bahagi siya ng buhay ko. Na maging kami, tanging pagtingin bilang isang kapatid o kaibigan lang ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko namalayan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Pagkatapos ng kaligayahan na naramdaman ko sa muling pagkikita namin ng pamilya ko, agad naman pumalit ang lungkot. Agad naman pumalit ang ganitong klaseng pakiramdam. Mabuti pa siguro hindi na kami umuwi muna dito sa Pilipinas. Hindi ko kayang tanggapin na mawawalan ako ng isang mabait na kaibigan. Pero ano ang magagawa ko? Ayaw kong mahirapan si Lorenzo. Gusto kong makalimutan niya ako sa lalong madaling panahon. Ryder Lee. Tumutulo ang luha ko habang umiinom ng alak. Hindi maalis sa isip ko ang mukha ni Ashley. Hindi ko akalain na dobleng sakit ang mararamdaman ko sa kaalamang palagi nitong kasama si Lorenzo. Si Lorenzo ang karamay niya sa mahabang panahon. Masakit isipin na tuluyan niya na akong kinalimutan. Na ipinagpalit niya ako sa dati kong matalik na kaibigan. Napapikit ako habang pilit na inaalala ang mukha ng aming anak. Mapakla akong napangiti. Siguro si Lorenzo din ang kinikilala nitong ama. Nakita ko kung paano siya kalapit kanina kay Lorenzo. Kung alam niya lang, gustong-gusto ko silang yakapin. Gusto kong ipadama sa kanila kung gaano ko sila kamahal. Kung gaano sila kahalaga sa buhay ko. Grabe magparusa ang Diyos. Sa isang pagkakamali ko noon ito ang naging parusa niya sa akin. Ang tuluyang mawala sa akin ang mag-ina ko. Ryder apo, natigilan ako nang marinig ko ang boses ni Lola Agatha. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal na nakatayo habang pinapanood ako. Hindi ko na mapigilan pa ang sunod-sunod na pagtulo ng luha sa aking mga mata habang nakatitig kay Lola. Ang sakit. Hindi ko alam kung paano harapin ang buhay sa kaalamang inagaw na naman ng dati kong kaibigan ang babaeng mahal ko, parang batang sumbong ko dito. Agad na bumalatay ang lungkot sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Naramdaman ko na lang ang paglapit nito at ang pagtapik sa aking balikat. Agad kong tinungga ang baso na mailamang alak. Muling gumuhit ang pait sa aking lalamunan. Napapikit ako. Pwede kang umiyak apo para naman mabawasan ang sama ng loob mo. Tandaan mo, hindi lahat ng gusto natin pwede nating kunin. May mga pagkakataon na kahit gusto natin ang bagay na iyon, kung hindi para sa atin, huwag na nating ipilit. Pwede din naman natin ipaglaban pero kung alam natin na wala ng pag-asa pwede na nating bitawan at magpatuoy sa buhay. Mahabang wika nito. Hindi ko kayang tuluyan siyang mawala sa akin. Saksi kayo sa ilang taon na paghahanap ko sa kanya. Alam niyo po kung paano ko pinagsisihan ang lahat, sagot ko dito sa kabila ng pag-iyak. Hindi na ako nahihiya dito na sabihin kung ano ang nararamdaman ko. Hindi na ako nahihiyang umiyak sa harap nito. Basta ang importante maibuhos ko ang sama ng loob ko. Pakiramdam ko puputok ang puso ko sa sobrang sakit na nararamdaman. Sa sobrang selos habang iniisip ko na magkasama sila. Hindi ko kayang iparaya si Ashley sa ibang lalaki. Mababaliw ako. Nagising ako kinaumagahan na masama ang pakiramdam ko.
Mabigat ang ulo ko at parang mabibiyak dahil sa sakit. Mukhang magkakaroon din ako ng trangkaso. Hindi ko maintindihan kung bakit nagiging sakitin ako nitong mga nakaraang araw. Hindi naman ako ganito dati. Kung sumakit man ang ulo ko, hindi ganito kalala. Mama, are you okay? Narinig ko pang tanong sa akin ni Charles. Nakatunghay ito sa akin habang nakatitig sa mukha ko. I'm fine, anak. Napagod lang siguro si mama at kailangan ng more rest, sagot ko sabay pakawala ng pilit ng ngiti. Gusto niyo po bang tawagan ko si Papa Enzo? Sasabihin ko po sa kanya na sick kayo, malambing na sagot nito. Agad akong umiling. Pagkatapos ay hinaplos ko ang mukha nito. I'm fine, anak. Mawawala din ito. Nakakahiya na kay Papa Enzo. Marami siyang trabaho sa hospital at baka maistorbo pa natin siya, sagot ko sabay pakawala ng pilit ng ngiti. Tinitigan muna ako nito bago tumango. Order na lang ako ng food sa labas para may makain tayo. Pasensya na baby ha? Hindi pa kaya ni mommy ang magluto at kailangan din nating lumabas para mamili ng pagkain. Hintayin na lang natin na maging okay ako at saka tayo grocery, mahaba kong paliwanag. Pagkatapos ay sininyasan ko itong iabot ang cellphone sa akin. Agad akong umorder ng pagkain online. Wala eh. Pakiramdam ko mabubuwal ako kapag pilitin ko pang bumangon. Sobra kasi talaga ang panghihina na nararamdaman ng katawan ko. Nilalamig din ako. Agad naman dumating ang pagkain na inorder ko. Buti na lang at sanay na si Charles na kumain mag-isa. Hinayaan ko na lang ito at bumalik na sa pagtulog bago ito binilinan na huwag siyang magtangkang tumawag kay Papa Lorenzo niya. Hindi ko kasi alam kung paano ito muling pakikiharapan pagkatapos ng pag-uusap namin kagabi. Naawa ako dito pero ano ang magagawa ko? Malabong mangyari na matugunan ko ang pagmamahal na inialay nito sa akin. Mula noon hanggang ngayon, iisang lalaki lang ang tinitibok ng puso ko. Walang iba kundi si Ryder. Tanghali na nang muli akong magising. Kahit papaano maayos na ang pakiramdam ko kaya agad akong bumangon. Lumabas ako ng kwarto at naabutan kong nakatutok ang mga mata ni Charles sa telebisyon. Agad ko itong nilapitan at napansin kong ang paboritong mga cartoons character ang pinapanood nito. Mommy, are you okay na po? Tanong nito sabay titig sa akin. Dinama pa ng maliliit na kamay nito ang noo ko. Nakangiti akong tumango. Yup, kumain ka na ba? Malambing kong tanong. Agad itong tumango. Yup. I felt bored mom, wika nito. Tinitigan ko ito at saka tumango. Okay. Mag-aayos lang ako tapos lalabas tayo, nakangiti kong sagot. Agad na kumislap ang tuwa sa mga mata nito at agad na off ang telebisyon. Excited itong tumayo at nagtatatalon. Talaga po? Ahits, sagot nito sa excited na boses. Hinalikan ko muna ito sa noo bago bumalik ng kwarto. Inayos ko muna ang kama bago ako nagpasyang pumasok sa loob ng banyo para magto-toothbrush at maghilamos. Magpupunas na lang muna ako at mamaya na maligo pag-uwi namin. Papakiramdaman ko muna ang sarili ko. Pagkatapos kong nag-toothbrush at naghilamos ay agad kong hinubad ang suot kong pangtulog. Kinuha ko pa ang bempo at akmang magpupunas ako nang mapakunot ang noo ko. Hindi ko maiwasang magtaka nang mapansin kong may mga pasa ako sa katawan. Partikular sa aking braso at legs. Sinipat ko pa ito at hindi ako makapaniwala sa aking mga nakita. Paano ako nagkaroon ng ganitong pasa gayong wala akong maalalang may nanakit sa akin physically? Hindi din naman ako nasagi sa bahaging iyon. Napailing na lang ako at itinoon ko ang atensyon ko sa pagpupunas ng aking katawan. Baka nagkataon lang. Isa pa naghihintay na sa akin sa labas si Charles. Baka mainip ang anak ko at alam kong excited na ito sa gagawin naming pamamasyal. Agad akong nagbihis. Pinili kong magsuot ng pants at maluwang na t-shirt at pinarisan ko ng rubber shoes. Gusto kong maging komportable sa lakad namin. Pagkalabas ko ng kwarto ay napansin kong nakabihis na din si Charles na siyang ipinagpasalamat ko. Kahit papaano hindi na alagain ang anak ko. Lumalaki na nga siya. Let's go, tanong ko dito bago muling bumalik ng kwarto para kunin ang aking bag agad kaming lumabas ng kondo at nilakad ang pinakamalapit na mall. Mabuti na lang at nandito na sa paligid ang lahat. Hindi na namin kailangan pang bumiyahe para lang makapamasyal.
Parang gusto ko nang tapusin ang bakasyon namin na ito. Mas komportable ako sa Japan kaya pag-iisipan ko ng maigi kung i-rebook na lang ba namin ang tiket para makabalik agad. Wala nang dahilan pa para manatili kami ng matagal dito. Lalong naging komplikado ang lahat. Dumagdag pa sa alalahanin ko si Lorenzo. Kung pwede nga lang takasan ko na ang lahat gagawin ko. Ashley, nagtaka pa ako nang may tumawag sa aking pangalan. Nandito na kami sa loob ng mall at balak namin dumiretso muna ng restaurant. Alam kong nagugutom na si Charles dahil kanina pa ang huling kain nito bago ako nakatulog ulit. Lola Agatha, hindi ako makapaniwalang sambit nang mapansin kong dahan-dahan itong naglalakad palapit sa amin. May tungkod na ito habang nakasunod dito si Manang Lorna at isa pang lalaki. Hindi naman ako nakagalaw hanggang sa nakalapit ito sa akin. Ikaw nga. Kumusta ka na iha? Kita ang tuwa sa mukha nito habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti habang nakatitig kay Lola Agatha. Inabot ko ang isang kamay nito at nagmano. Ayos lang po. Kayo po kumusta? Nakangiti kong tanong. Isang malungkot na ngiti ang pinakawalan nito bago itinoon ang paningin kay Charles. Agad ko namang hinawakan ang anak ko. Wala akong choice kundi ipakilala sila sa isa't isa. Lola, si Charles po anak ko baby, siya si Lola Agatha. Hello po, agad na wika ni Charles. Ginaya nito ang ginawa ko kanina at nagmano din ito kay Lola Agathan. Kita ko ang tumulong luha sa mga mata nito habang nakatitig sa anak ko. Agad niyang hinawakan sa mukha si Charles at pinakatitigan. Sorry po, wika ko sa mahinang boses. Alam kong may ideya na si Lola Agatha tungkol sa pagkatao ni Charles. Alam kong alam na nito na anak namin ni Ryder ang batang nasa harap niya. Wala kang dapat ihingi ng sorry iha. Wala kang kasalanan, sagot nito sabay punas ng luha sa mga mata. Awang-awa naman ako dito. Hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot dahil sa nakikita ko ngayon. Ma, hindi po ba siya yung bad guy yesterday? Nagulat pa ako nang biglang nagsalita si Charles. Agad kong tiningnan ang itinuro nitong direksyon at bigla akong kinabahan nang makita ko si Ryder. Seryoso ang mukha nito habang naglalakad palapit sa amin. Hay, hindi siya bad guy apo, sagot naman ni Lola Agatha. Agad naman napayuko si Charles kaya kinausap ko ito. Mabait siya anak. Nagkataon lang na meron kaming hindi na pagkasunduan kahapon, nakangiti kong sagot dito. Tinitigan ako nito bago sumagot. Mas mabait kaysa kay Papa Lorenzo, tanong nito. Muli akong napasulyap kay Lola Agatha. Kita ko pa rin ang lungkot sa mga mata nito bago ko muling hinarap si Charles. Yes, mas mabait siya kaysa kay Papa Lorenzo, sagot ko at sinulyapan ang nakalapit ng si Ryder. Hindi ako makatingin ng diretso dito. Palipat-lipat ang tingin nito sa aming dalawa ni Charles. But he looks like me, narinig ko pang sambit ni Charles habang nakatitig kay Ryder. Biglang kumabog ang dibdib ko. Of course because I am your father, diretsong sagot ni Ryder. Agad na nanlaki ang aking mga mata sa sinabi nito. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya ito ngayon sa anak namin. Diretsahan talaga. Ni hindi man lang kumonsulta sa akin. Gayunpaman wala na akong magawa pa. Nasabi niya na alangan namang babawin ko pa. Ako patuloy ang lalabas ng kontrabida kung ganoon. Agad kong napansin ang pagkagulat sa mukha ni Charles habang titig na titig sa ama. Ikaw ang tunay na papa ko, nesu nito habang unti-unting nangilid ang luha sa mga mata. Agad naman akong umupo para pumantay sa taas ng anak ko. Tinitigan ko ito at pinunasan ang luha sa kanyang mga mata. Ma, siya ang papa ko, tanong nito. Wala na akong magawa pa. Dahan-dahan akong tumango. Lalong umiyak si Charles at yumakap sa akin. Bakit hindi natin siya kasama? Bakit si Papa Lorenzo ang pumupunta sa atin? Inosente nitong tanong. Hindi ako nakaimik at napatingin kay Ryder. I'm sorry. Naging busy si Papa kaya nangyari yun, sagot ni Ryder at hinawakan sa balikat si Charles. Tumingala naman ang anak ko habang patuloy ang pagtulo ng luha sa mga mata. Hindi niya na po ba kami iiwan ni Mama? Umiiyak na tanong nito. Agad na nanlaki ang aking mga mata sa sinabi ng anak ko. Hindi ko inaasahan na iyon kaagad ang itatanong nito kay Ryder. Agad na nagkaroon ng pag-aalinlangan ang puso ko. Kung papayag si Mama mo, Galinot. Matagal ko nang gustong makasama kayo, sagot nito.
Agad na kumala si Charles sa pagkakayakap at yumakap kay Ryder. Nagulat ako sa ginawa nito pero wala na akong nagawa pa kundi panoorin na lang silang dalawa. Alam kong walang ibang mas maging masaya sa tagpong ito kundi si Charles. Karapatan niyang makilala ang tunay niyang ama, kaya dapat maging masaya na lang ako. Hinid ko dapat ipagkait sa kanya ang ganito kaimportanteng bagay. Lumalaki na siya at alam kong darating ang panahon na magtatanong siya sa akin tungkol dito. I miss you, Papa. I love you, narinig ko pang wika ni Charles. Agad na yumuko si Ryder at binuhat ito. I missed you too, son. Kung alam mo lang kahapon ko pa gustong gawin ito. Kahapon ko pa gustong yakapin ka, madamdamin itong sagot. Hindi ko mapigilan ang patuloy na pagtulo ng luha sa aking mga mata at ibinaling ang tingin kay Lola Agatha. Thank you, Iha. Sa kabila ng mga nangyari hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw pa rin ang dating Ashley na nakilala ko noon, nakangiti nitong wika sabay abot sa aking kamay. Wala na akong nagawa pa kundi yakapin ito. Pasensya na po kung medyo natagalan bago niyo nakilala si Charles. Hindi ko po maiwasan na mag-alangan dahil sa mga nangyari noon, wika ko. Agad ko naman naramdaman nagpaghagod nito sa likod ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magdadamdam sa iyo, Ashley. Sa nasabi ko na wala kang kasalanan. Naging biktima ka lang sa mga maling nangyari noon. Gayunpaman, nandito ka pa rin sa harap namin. Muli mong binigyan ng saya ang puso ko, Iha. Salamat dahil sa kabila ng mga nangyari na natili kang matatag, mahabang wika nito. Agad ko naman pinunasan ang luha sa aking mga mata. Kahit papaano nakaramdam ako ng kahit na kaunting kapayapaan. Muli kong itinoon ang aking atensyon sa mag-ama ko. Karga pa rin ni Ryder si Charles at mukhang wala na itong balak na ibaba pa. Tahimik kong pinagmamasdan ang mag-ama ko na naghaharutan dito sa garden. Hindi na kami natuloy sa pamamasyal sa mall. Dito na kami dumiretso sa bahay pagkatapos naming mag-usap kanina. Biglang nagyaya si Lola Agatha na siyang hindi ko mahindihan. Mahirap tanggihan ang isang nakikiusap na tao na walang ipanakita sa akin noon kundi puro kabutihan. Pwede bang dumito na lang kayo, Iha? Masyadong malungkot ang bahay simula nang mawala ka dito. Napabaling ang tingin ko kay Lola Agatha nang magsalita ito. Hindi ko naman malaman kung ano ang isasagot dito. Sa Japan na po ako nakabase. Doon din nag-aaral si Charles, sagot ko. Agad kong napansin ang pagguhit ng lungkot sa mga mata nito bago pilit nang umiti. Kayang bigyan ng magandang kinabukasan ni Ryder ang anak niyo, Ashley. Hindi mo na kailangan pang magpakahirap sa trabaho. May sariling kumpanya ang pamilya at pwedeng kang manatili dito sa Pilipinas hanggat gusto mo, sagot nito. Lahi hindi ko po alam. Mahirap naman po kung iaasa ko ang lahat kay Ryder. May sarili akong buhay na dapat pagtuunan ko ng pansin. May maganda pong trabaho na naghihintay sa akin sa bansang iyon at nakakapanghinayang po kung basta ko na lang iiwan, nahihiya kong sagot. Hindi ito sumagot at tinitigan ako. Hindi ko naman maiwasan na mapayuko dahil sa guilt na aking nararamdaman. Alam kong hindi ganoon kadaling kalimutan ang nagawang kasalanan ng apo ko sa iyo, Ashley. Hindi kita masisisi tungkol sa bagay na iyon. Kaya lang gusto din namin na makasama ang apo namin, wika ni Lola. Hindi man ito direktang sabihin nararamdaman ko ang kagustuhan nitong makasama si Charles. Hayaan niyo po la. Pag-iisipan ko po muna ang lahat, sagot ko at sabay pagpakawala ng pilit ng ngiti. Agad ko naman napansin ang tuwa na rumihestro sa mga mata nito. Salamat, Ashley. Alam kong hindi mo ako bibigyan sa hiling kong ito. Salamat, wika nito. Halos ayaw nang maghiwalay ni Charles at ni Ryder. Pero hindi pwedeng dito kami matulog sa bahay na ito. Isa pa bukas gaganapin ang party sa pamilya ni Enzo. Alam kong ini-expect kami ng mga magulang nito, kaya kahit na hindi maayos ang huling pag-uusap naming dalawa ni Lorenzo, kailangan pa din namin umaten. Malaki ang utang na loob ko sa kanilang pamilya at hindi pwedeng basta ko na lang kalimutan iyon. Maraming room dito sa bahay, Ash. Pwede kayong magpalipas ng gabi dito, agad na wika ni Ryder nang sinabi ko na kailangan na naming umuwi ng kondo. Nang tingnan ko din ang aking anak ay napansin ko na hindi ito sang-ayon sa desisyon ko. Ryder, pwede naman bumalik dito si Charles kapag kailangan. Gabi na at kailangan na naming magpahinga, sagot ko dito pagkatapos tinitigan ko ang mukha ng anak ko. Bakas dito ang hindi maisatinig na pagtutol.
Pero hindi pwedeng mangyari ang gusto nito. Ayaw ko din sabihin dito na attend kami bukas ng wedding anniversary ng mga magulang ni Lorenzo. Ayaw ko nang mag-isip ito ng kung ano paman. Basta ang kailangan ko ay makauwi kami ng kondo ngayon din. Kung ganoon ihatid ko na kayo, sagot nito. Hindi na ako umimik pa at nagpaalam na kay Lola agad ha. Bakas ang hindi maitagong lungkot sa mga mata nito hanggang tuluyan na kaming nakasakay sa kotse ni Ryder. Tahimik ang buong bahay namin. Mukhang napagod din si Charles sa ginawang pakikipaglaro sa kanyang ama kanina. Tahimik lang din akong nakatanaw sa labas ng bintana ng kotse. Susunduin ko ulit kayo bukas, pinutol ang katahimikang iyon ng biglang nagsalita si Ryder. Tinitigan ko muna ito bago sumagot. May pupuntahan kami bukas. Sa susunod na araw siguro pwede mong sunduin si Charles sa kondo, sagot ko. Hindi ito nakaimik. Dahil ba kay Lorenzo? May lakad kayo, tanong nito. Baka sa boses nito ang hindi maisatinig na galit. Wala ka na siguro doon. Buhay ko ito at malaya akong sumama sa kung kanino ko gusto, sagot ko. Pero asawa pa rin kita, Ash. Mag-asawa pa rin tayo, sagot nito. Sana inisip mo iyan bago ka muling pumatol kay Ingrid, hindi ko mapigilang sagot. Nagulat pa ako nang agad nitong inihinto ang sasakya sa gilid ng kalsada. Agad kong tiningnan si Charles at nagpasalamat ako dahil tulog na ito. Wala na kami. Matagal nang hindi siya nag-exist sa buhay ko, sagot nito. Hindi maiwasan na taasan ito ng kilay. Sino ang maniniwala? Hindi na ako interesado pang malaman ang tungkol sa bagay na iyon. Bibigyan kita ng karapatan kay Charles. Malaya mo siyang makita at makasama kapag gusto mo, wika ko dito. Hindi ito nakaimik at apat nag-umpisa na ulit magmaneho. Muli kong ibinaling ang tingin sa labas ng bintana. Nagpakawala ako ng malungkot na ngiti at ipinikit ko ang aking mga mata. Nararamdaman ko sa aking sarili na tama lang ang ginawa kong desisyon ngayon. Ayaw kong ipagkait sa anak ko ang pagkakakilanlan ng kanyang ama. Sana pagkatapos ng lahat ng ito magkakaroon na kami ng katahimikan. Muli akong nagmulat ng aking mga mata nang mapansin ko na nakarating na kami sa tapat ng building kung saan matatagpuan ang aming kondo. Nakapag-park na din pala si Ryder nang hindi ko namamalayan. Akmang gigisingin ko na si Charles pero pinigilan niya ako. Bubuhatin ko na siya hanggang sa loob, wika nito. Hindi na ako sumagot at tuluyan ang bumaba ng kotse. Agad nitong kinarga si Charles at sumunod sa akin pagpasok sa loob ng elevator. Pagkabukas ng elevator sa floor kung saan ang unit namin ay agad akong lumabas. Nagulat ako nang mapansin ko ang bulto ni Lorenzo na nasa labas ng unit. Direkta itong nakatitig sa aming pagdating. Enzo, kanina ka pa ba? Pasensya na. Agad na wika ko dito nang makalapit ako. Hindi ako nito pinansin at lumagpas ang titig nito kay Ryder na nasa likuran ko lang. Saan kayo galing? Bakit kasama mo siya? Tanong nito. Saglit akong natigilan at binalingan ang tingin si Ryder na karga pa rin ang natutulog na si Charles. Nakatiim bagang ito habang nakatitig kay Lorenzo. Agad kong hinagilap ang susi sa loob ng bag at binuksan ang unit. Ipasok mo muna si Charles sa loob. Masyado na siyang mabigat para karagahin mo pa siya ng ganyan katagal, baling ko kay Ryder. Laking pasasalamat ko dahil agad itong tumalima. Pagkatapos ay hinarap ko si Lorenzo at inayayahan na pumasok sa loob. Pagkapasok sa loob ng unit ay agad kong isinara ang pintuan. Mukhang idinerecho na ni Ryder si Charles sa loob ng kwarto. Bakit kasama mo siya? Nagkakamabutihan na ba kayo? Bumalik ka na ba sa kanya? Agad na wika ni Lorenzo sa akin. Baka sa mga mata nito ang pinaghalong galit at lungkot. Enzo, please, karapatan ni Ryder na makilala niya ang anak namin. Si Charles alam kong hindi lang nagsasalita ang bata, pero alam kong hinahanap niya na din ang kanyang ama, sagot ko. Napansin ko ang pagkuyom ng kamao nito kaya agad akong kinabahan. Pero paano ako? Mahal na mahal kita. Alam mo iyon, di ba? Ginawa ko ang lahat para kahit papaano maramdaman ni Charles na hindi siya iba sa akin. Maramdaman niya ang pagiging ama ko kahit hindi siya galing sa akin, sagot nito. Hindi ko mapigilang maluha sa sinabi nito. Alam ko naman ang ibig sabihin nito. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung paano niya kami alagaan ni Charles. Pero ano ang magagawa ko? Hindi ko kontrolado ang lahat.
Hindi habang buhay pwede kong itago si Charles sa kanyang ama. Patawarin mo ako, Enzo. Hindi pa rin naman mababago ang lahat, di ba? Ikaw pa din ang Papa Enzo na nakilala ni Charles. Malaking bahagi ng pagkatao niya na palagi ka kanyang tabi. Kahit anong mangyari hindi mababago iyon. Malaki ang utang na loob namin sa iyo, kaya naman habang buhay ko iyong ipagpapasalamat, sagot ko. Utang na loob? Hindi mo kailangan pagbayaran ang lahat ng iyon, Ash. Nagiging masaya ako sa mga panahon na pinagsisilbihan kita. Ang gusto ko lang. Ikaw. Ang puso mo. Ang pagmamahal mo, wika nito kasabay ng pangingilid ng luha sa mga mata. Hindi ka pa rin nagbabago, Enzo. Mang, aagaw ka pa rin, sabay pa kaming napatingin sa pintuan ng kwarto nang biglang nagsalita si Ryder. Naglakad pa ito palapit sa amin habang galit na nakatitig kay Lorenzo. Itinapon mo na siya. Bakit gusto mo pang bumalik sa buhay niya? Galit na sigaw nito kay Ryder. Hindi ko naman maiwasan na manginig dahil sa takot. Natural, asawa ko siya at kahit ano pang gawin mo, hindi mababago iyon, galit din na sigaw ni Ryder dito. Sa palagay mo ganoon lang kadali sa akin ang lahat ng isuko siya. Hindi ako papayag na muli mong saktan si Ash. Mahal ko siya, tandaan mo iyan, sagot naman ni Lorenzo. Napasigaw ako nang biglang sinapak ni Ryder si Enzo. Hindi ko akalain na gagawin niya ang bagay na iyon. Akmang gaganti si Lorenzo nang pumagitna ako sa kanilang dalawa. Tama na. Ano ba kayo? Daig niyo pa ang mga bata, galit na sigaw ko. Hindi ko na napigilan pa ang pag-uunahan sa pagpatak ang luha sa aking mga mata. Pareho silang hindi nakaimik pero masakit pa rin ang tingin sa isa't isa. Binalingan ko na si Ryder at buong lakas na itinulak. Umalis ka na. Kung hindi mo kayang makipag-usap ng mahinahon, mabuti pang iwan mo na muna kami ni Lorenzo dito. Galit na wika ko dito kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Maang itong napatitig sa akin. Baka sa mga mata nito ang pait na nararamdaman. Pero wala na. Kapag ipagpapatuloy pa nila ang paghaharap, baka lalo lang silang magkasakitan. Tinitigan muna ako ni Ryder at laglag ang mga balikat na naglakad patungo sa elevator. Hinintay ko munang makasakay ito bago ko isinara ang pintuan ng unit. Naabutan kong nakaupo na si Lorenzo sa sofa habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. I'm sorry, sambit nito habang baka sa mga mata ang lungkot. Enzo, mabait kang tao. Patawarin mo ako kung nasasaktan ka man ngayon dahil sa akin. Pero sana, kung ano man ang nararamdaman mo ngayon sa akin. Pilitin mong burahin yan dahil hindi ako ang babaeng karapat-dapat sa iyo. Pakiusap, ibaling mo na lang sa iba ang pamamahal na iyan, sagot ko dito. Napansin ko ang pagtayo nito at paglapit sa akin. Hindi ko na inasahan pa ang susunod niyang ginawa. Agad ako nitong niyakap habang nararamdaman ko ang pag-iyak nito. Hindi ko kaya, Ash. Sa ilang taon na inalagaan kita, tuluyan ang nahulog ang loob ko sa iyo. Mahal na mahal kita at mawawala ng halaga ang buhay ko kung babaliwalain mo ang nararamdaman kong ito sa iyo. Pabulong na wika nito. Hindi ko naman maiwasan na maramdam ng matinding kaba dahil sa binigkas nitong salita. Hayaan mong mahalin kita. Hayaan mong manatili ako sa tabi mo. Basta mangako ka, huwag na huwag ka nang bumalik sa kanya. Hindi ko kayang tanggapin ang bagay na iyon, Ash. Pagpapatuloy na wika ni Enzo habang patuloy ang pagyugyog ng balikat nito. Palatandaan ng matindi nitong pag-iyak. Hindi ko naman alam kung paano ang gagawin ko. Ako ang mas nahihirapan sa sitwasyon ngayon. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang lahat. Para tuloy akong napagitnaan ng nag-uumpugang malaking bato. Hindi ko alam kung paano lusutan ang napakalaking problemang ito. Enzo, walang magaganap na balikan sa aming dalawa. Magkasama kami ni Ryder dahil kay Charles. Siya ang ama ng bata, kaya karapatan nila parehong makilala ang isa't isa. Sagot ko dito at pilit na kumawala sa pagkakayap nito. Naiilang na ako sa kanya. Ibang-iba na siya sa Lorenzo na nakilala ko noon. Masyado na itong nagiging vocal sa nararamdaman niya sa akin na siyang labis kong ikinatatakot. Kailangan mo nang umuwi. Magpahinga na tayo. Bukas ang party sa inyo, diba, at ayaw kong umattend ng puyat. Wika ko dito na maihalong biro. Gusto kong mapagaan ang tensyon na namagitan kanina lang. Hindi naman ako nabigo dahil agad na gumuhit ang ngiti sa labi nito. A-attend kayo, diba? Tanong nito. Agad akong tumango.
Of course. Hindi namin matitiis ang mga magulang mo, sagot ko. Kung ganoon, magkikita tayo ulit bukas. Susunduin ko kayo ni Charles dito, sagot nito at bakas na ang saya sa mukha. Agad akong tumango at naglakad patungong pintuan ng kondo. Binuksan ko iyon at binalingan si Lorenzo. Well, mukhang pinapaalis mo na nga ako. Good night, Ash, nakangiti nitong wika at mabilis akong hinalikan sa aking pisngi. Nagulat man pero hindi na ako nagreklamo pa. Pagod na ako at ayaw ko nang pahabain pa ang pag-uusap naming dalawa. Isa pa kakabalik lang ng magandang mood ni Lorenzo at baka lalo itong magtampo sa akin kapag makarinig ito ng mga bagay na hindi nito magustuhan. Agad akong naglinis ng katawan para makatulog na. Sa dinami-daming nangyari ngayong araw pakiramdam ko wala na akong energy pa para isipin ang lahat ng bagay na iyon. Mas gusto ko pang mahiga sa kama katabi ng anak ko dahil tiyak bukas panibagong pagsubok na naman ang haharapin ko. Hindi ko akalain na ito ang sasalubong sa akin dito sa Pilipinas. Ang akala ko mag-enjoy ako sa bakasyon na ito pero nagkakamali ako. Ngayon palang nahahati na ang isip ko sa pagitan nilang dalawa ni Lorenzo at Ryder. Pagkatapos kong gawin ang aking evening routine ay agad na akong tumabi sa anak ko. Mabuti na lang at tulog na ito at hindi na nito nasaksihan ang sagupaan nilang dalawa ni Ryder at Lorenzo. Tiyak na ito mas maapektuhan dahil alam ko kung gaano kahalaga dito ang dalawang lalaking iyon. Wish ko lang na sana hindi na magsakitan ang dalawa. Magkabati na lang sana sila dahil wala naman talaga akong balak na patulan ang isa sa kanilang dalawa. Mas maganda na ang ganito. Mag-focus na lang ako sa pagpapalaki kay Charles. Ayaw ko nang pumasok pa sa panibagong gulo ng buhay. Hindi ko na namalayan pang nakatulog na pala ako. Nagising ako kinabukasan na wala na sa tabi ko si Charles. Hindi pa sana ako babangon sa higaan pero nang tingnan ko ang orasan ay 8:00 na pala ng umaga. Kailangan ko pang maghanda ng pagkain naming mag-iina. Dahan-dahan akong bumangon kahit napakiramdam ko umiikot ang paligid ko. Hindi ko alam kung bakit kulang na kulang ako sa energy ngayon. Masarap naman ang tulog ko pero hindi ko maintindihan kung bakit nagkakaganito ako ngayon. Agad na akong dumiretso ng banyo para maligo. Baka kulang lang ako sa ligo kaya ganito ang pakiramdam ko. Pagkahubad ko ng aking damit ay napakunot pa ang noo ko nang mapansin ko na marami na naman akong pasa sa balat. Hindi ko talaga maisip kung saan ko ba nakuha ang bagay na iyon. Mukhang kailangan ko na sigurong magpatingin sa doktor. Pagkaligo ko ay agad akong nagbihis ng damit pambahay. Mukhang magpapadeliver na naman kami ng pagkain namin. Hindi ako nakapamili kahapon dahil hindi na kami natuloy sa supermarket. Agad akong lumabas ng kwarto at nagulat pa ako sa aking naabutan. Nandito si Lorenzo at magkaharap silang nakaupo ni Charles sa hapagkainan kung saan may mga pagkain ang nakahain. Good morning, napakurap pa ako nang batiin ako nito. Tipid akong humiti at sinagot ang pagbati nito. Good morning. Ang aga mo yata ngayon sagot ko dito. Agad akong lumapit sa anak ko at hinalikan sa pisngi. Agad ko naman napansin ang masayang ngiti na gumuhit sa labi nito. Nakangiting tumayo naman si Lorenzo at ipinaghila ako ng upuan. Maupo ka na muna. Sumalo ka na sa amin, wika nito. Nag-aalangan man pero wala na akong nagawa pa kundi umupo na din tiningnan ko pa ang mga nakahain sa lamesa at natuwa naman ako sa aking mga nakita. Pritong longganisa at tosino. May hard-boiled egg sinangag at danggit din may mga ilang prutas na din akong nakikita na maayos na nakasalansan. Kung titingnan mukhang hindi naman galing sa restaurant ang mga nakahain na pagkain sa lamesa. Galing pa sa bahay iyan. Pinaluto ko sa cook namin dahil alam kong wala kayong pagkain dito sa kondo. Hindi healthy kung puro pagkain sa restaurant ang kinakain niyong mag-ina, wika ni Lorenzo. Mukhang nabasa nito ang iniisip ko. Tipid akong napangiti at sumandok na din ng sinangag. Thank you, Enzo. Nag-abala ka pa talaga. Nahihiya na ako sa mga ginagawa mo sa amin, wika ko dito at habang hinahalo ang pagkain sa harap ko. Naglagay ako ng pagkain sa kutsara at sumubo na din. Walang problema, Ash. Basta para sa inyong dalawa ni Charles, gagawin ko ang lahat para mapasaya ko kayo. At isa pa dinala ko na din ang isusuot niyong damit para sa party mamaya. Kahapon ko pa binili ang mga iyon at nakalimutan kong bitbitin paakyat dito sa kondo. Nakangiti nitong sagot sabay titig sa akin.
Naku, salamat Enzo. Formal event pala ang party nila tita at tito. Hindi pala ako nakabili ng damit na isusuot ko para mamaya, sagot ko naman. Umiti ito at itinoon na din ang pansin sa pagkain. No worries. Nandito ako. Hindi ko hahayaan na poproblemahin niyo pang mag-ina ang isusuot niyong damit mamaya. Nakangiti nitong wika. Hindi na ako sumagot pa at itinoon ko na ang atensyon ko sa pagkain. Mabuti na din at nanahimik na si Lorenzo. Si Charles naman ay agad na nagpaalam pagkatapos nitong ubusin ang pagkain sa kanyang pinggan. Nandito ako sa tapat ng kondo kung saan nakatira sila Ashley. Naikuyom ko ang aking kamao habang nakatitig sa sasakyan ni Lorenzo na nasa tabi lang din kung saan ako nakaparada. Hindi ba siya umuwi kagabi na ibulong ko sa aking sarili? Gaano ba sila ka-close dalawa ni Ashley? Agad na gumuhit ang galit sa puso ko habang naiisip na baka may relasyon na silang dalawa. Na si Lorenzo na ang mahal ni Ashley. Nauna akong umalis kagabi dahil na din sa mga nangyari. Wala naman sana akong balak na iiwan ang mag-ina ko sa kondo na ito pero dahil sa sobrang sama ng loob ko at sa selos na nararamdaman wala akong pagpipilian kundi agad na pinaarangkada ang sasakyan pagkapasok ko pa lang sa loob ng kotse. Pakiramdam ko mas pinapanigan pa ni Ashley si Lorenzo kaysa sa akin. Pakiramdam ko ako ang pinakawalang kwentang tao sa mundo. Pero sa nakikita ko ngayon isang malaking posibilidad na tuluyan na siyang naagaw sa akin ng best friend ko. Ang sakit. Pero hindi ako papayag. Ilalaban ko kung ano ang sa akin. Akin lang si Ashley. Walang ibang pwedeng kikilalaning ama ang anak namin kundi ako lang. Hindi sila dapat mapunta sa taong minsan na akong inagawan. Hindi ako papayag na sa pangalawang pagkakataon muling agawin ni Lorenzo ang babaeng mahal ko. Pagbibigyan kita ngayon. Ito na ang last na makakasama mo ang mag-ina ko. Sisiguraduhin ko na sa akin pa rin ang huling bagsak nila, bulong ko at agad na pinasibad ang kotse. Kailangan kong maghanda. Hindi ko nabibigyan pa ng pagkakataon na makalapit pa ulit ang Lorenzo na yun sa mag-ina ko. Ryder, akala ko ba isasama mo dito ang mag-ina mo? Nasaan sila? Tanong ni Lola Agatha pagka-uwi ko ng bahay. Pilit akong ngumiti dito. May lakad sila ngayon la. Matamlay kong sagot. Tinitigan naman ako ni Lola at saka napapailing. Mas maigi siguro na dumito na ang mag-ina mo. Ang alam ko balak pang bumalik ni Ashley ng Japan. Mas mahihirapan tayo kapag mangyari iyon. Ilang taon na naman kaya ang bibilangin natin bago muling makasama natin ang anak mo. Pati na din si Ashley, sagot ni Lola. Hindi ko mapigilan na mag-alala sa sinabing iyon ni Lola. Tama ito, mas mahihirapan kami kung tuluyan na silang makalabas ng Pilipinas, kaya kailangan ko ng bilisan ang lahat para maisakatuparan ko na ang plano ko. Hayaan mo la. Ako ang bahala tungkol sa bagay na yan. Mananatili sa atin si Charles pati na din ang asawa ko, sagot ko dito. Nakangiti namang tumango si Lola at hinawakan pa ako sa kamay. Aasahan ko iyan, iho. Walang kapantay ang nararamdaman kong tuwa kahapon dahil sa presensya ni Ashley at ng anak nyo, sagot nito na agad ko namang sinang-ayunan.